Mga kabayan, nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala sa kamay niya ang pagsasagawa ng mga hakbang para patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Sagot ito ni VP Sara sa tanong na kung handa ba siyang pangunahan ang people power. Sa isang media interview matapos ang kanyang talumpati sa isang Independence Day event sa Davao City, sinabi ni VP Sara na bilang successor ng posisyon ng Pangulo, alinsunod sa konstitusyon, mayroon daw siyang sinumpaang tungkulin para protektahan ang saligang batas. Ibig sabihin, wala raw sa kanyang kamay ang pagsasagawa ng mga extra-konstitusyonal na pamamaraan para mapatalsik ang administrasyon. Sabi pa ni VP Sara, hindi niya raw gustong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Idiniin din ni VP Sara na ang pagnanakaw ng kalayaan ay hindi lamang limitado sa mga mananakop na ibang bansa. Aniya, mawawala rin ang kalayaan at soberenya ng mga Pilipino dahil sa umunoy malasindikato na pagnanakaw sa pera ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberenya natin, hindi siya mawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Narito po at pakinggan natin ang naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra-constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilinan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas.
Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Talagang desperado na po sila, mga kababayan. Natatakot na sila, natataranta na po sila, mga kababayan, kaya di umano mayroong bagong plano laban kay BP Inday Sara. Hindi lamang di umano simpleng pagpapa-impeach ang gagawin ng Palasyo Malacanang kay BP Inday Sara, mga kababayan, kundi gagamitin nila di umano ang 12 maletagang na mga senador. At magdadagdag pa di umano sila, mga kababayan, na panibagong 3 senador para maging 15 sila at tuluyan po daw nila di umanong i-convict talaga. I-convict ang ating pangalawang Pangulo. Ipapakulong talaga nila, mga kababayan. Tutuluyan daw talaga nila si BP Inday Sara. Ayon po ito sa mga natanggap ni Atty. Harry Roque na mga bagong plano sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Baka napag-isip-isip po ng Palasyo Malacanang na teka sandali. Parang malabo nating mapa-impeach si BP Inday Sara. Change plan tayo. Hablutin nyo pa yung 3 senador na nasa Cayetano Block para maging 15 kayo. I-convict ninyo! Si BP Inday Sara, maaaring yan yata ang pinaplano na ngayon di umano ng Palasyo Malacanang. O eto, ang sinabi po ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, ayan mukhang babaguhin ng Malacanang Senate ang boto na kailangan para ma-convict si BP Sara. From 16 to 15 or 2/3 of 22 na mga senador ito, mga kababayan abangan. Yan po ang sinabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Grabe Yan po ang mga politikong desperado na, mga kababayan. Paano hindi sila magiging desperado? Paano hindi sila matataranta? Malapit na po ang 2028, mga kababayan. Ang pinapatrabaho sa kanila na ipa-impeach si BP Inday Sara, hindi pa ho nila magawa-gaw. I-convict na lang. Maghanap pa kayo ng panibagong 3 senador, kasuhan ninyo para bumaliktad, kagaya ni Jinggoy. Nako,
Ewan ko lang, mga kababayan, kung mangyayari itong panibagong plano, di umano, ng Palasyo Malacanang. Ayon po ito kay Atty. Harry Roque, ha? Ewan ko lang kung makakakuha pa sila ng panibagong 3 senador para karagdagan dito sa 12 maletagang na mga senador para maging ganap sila na 15. Aba, mag-antabay ho tayo, mga kababayan. Sana hindi mangyari. Kasi ang gusto ng mga Pilipino, ipakulong lahat ng mga nagpasasa sa kaban ng bayan. Napakaswerte naman nila.